Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Cebu dahil sa matinding init na nakakaapekto sa mga kababayan natin doon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Inabutan namin ng magsasaka na si Tatay Crescente sa gilid ng kalsada. Nag-aabang sa inarkilang sasakyan para maghatid sa kanya at sa mga sako-sakong kopra na ibibenta niya sa Metro Cebu. Nakatuon muna siya sa pagkukopra sa ngayon dahil hindi rin naman kakayaning mabuhay ng mga dati niyang itinatanim dahil sa matinding init ng panahon. Dili man buhay mais kay wala may ulan. Kuwang supplies tubig. Layo na kay may kuha ng tubig oy. Aton may labang ng laing baryo. Kuha na may tubig dre. Itong kinatatayuan natin sa ngayon ay dati isa sa mga ilog dito sa Barangay Agsuao sa bayan ng Katmon. Isa kung makikita nga natin wala ng tubig na natira dito. Sa katunayan, yung ibang mga motorista tumatawid na nga dito papunta sa kabilang bahagi ng barangay. Ayon sa mga residente, mahigit kumulang 1 buwan na ang nakalipas mula nang natuyo ang ilog. Ayon sa datos na nakuha ng pamalaan ng probinsya ng Cebu, nasa mahigit 30 bayan sa buong lalawigan ang apektado sa patuloy na pananalasa ng El Nino. Dahilan para magdeklara si Cebu Governor Gwen Garcia na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. Now, based on the extent of the damage to both crops and livestock and the impact that this now has on the livelihoods of our farmers and fisher folks, we are constrained to declare a state of calamity for the entire province. Nagpasa na ng resolusyon ang mga board member ng probinsya para matutukan at mabigyan agad ng ayuda ang mga apektadong mamamayan, gaya ni Tatay Crescente na nag-aabang ng tulong mula sa pamalaan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.